Sa mga miyembro ng media, yung mga media betties, alam nyo ba na mas mataas din ang risk na magkaroon ng fatty liver din kayo kahit hindi kayo nagiinom? Pero huwag kayong mag-alala o pwede nating ma-prevent yan. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Opo, tama po, narinig din nyo. Ayon sa American Diabetes Association, ang mga mayroong diabetes ay may 2 times increased risk ng pagkakaroon ng fatty liver disease. Ang mga diabetiko ay nagpuproduce ng sobrang blood sugar na nagdudulot ng excess fat o taba sa atay. At kung mayroon ng fatty liver, agapan ito para hindi naman lumala. Kadalasan wala itong sintomas, pero pag hinayaan mo lamang lumala ang extra fat sa atay ay maaaring magdulot ng pamamaga o inflammation na posibleng magresulta sa liver cirrhosis, kung saan sirang-sira na ang atay at liver transplant na lamang ang solusyon. Bago kayo tuluyang matakot, meron naman akong good news para sa inyo. Kung madadiagnose ng fatty liver at an early stage, kayang-kaya pa nitong bumalik sa normal. Walang gamot sa fatty liver mismo, ang mainstay dito ay lifestyle changes. Una sa lahat, physical activity. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng aerobic exercise sa routine ay nakatutulong sa pag-i-improve ng liver function at triglycerides sa loob ng 22 weeks of training. Pangalawa, healthy diet. Malaki ang mitutulong ng Mediterranean diet sa pag-i-improve ng pagre-reduce ng fatty liver score. Pwede rin nating tulungan ang atay sa pamamagitan ng liver supplements. Ang silimarin at phosphatidylcholine ay dalawa sa pinakamabisang supplements for the liver. Ang silibin ay ang pinaka-potent na component ng silimarin. Ang pinagsamang bisa ng silibin at phosphatidylcholine ay gumagamit ng advanced technology, kaya nagiging 4 times well-absorbed ang silibin na may antioxidant properties when it is combined with phosphatidylcholine na nagme-metabolize ng fat. Exercise, 30 minutes of moderate intensity exercise, Mediterranean diet focused on more plant-predominant diet, at kasama rin ang liver supplements with silibin at phosphatidylcholine. Lahat ng yan para healthy ang ating atay. Ask your doctor about it, okay? Sana may natutunan kayo sa content natin na to. Sabi ko nga sa inyo, kaya ako naririto dahil ayaw na ayaw ko na nagkakasakit kayo. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna at simulan na rin natin ang pagbabantay sa atay dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!